Naglabas ng manifesto ang mga detainee ng PNP Custodial Center na humiling na ilipat sa ibang detention facility sina Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Ito ay bunsod ng posibleng pagkasibak sa pwesto ng hepe ng Custodial Center dahil sa visiting hours ng mga senador. Si Alvin Baltazar sa detalye. Nagkaisa ang mga detainees ng PNP Custodial Center sa panawagang ilipat na ng ibang kulungan sina Senador Bong Revilla at Jinggoy Estrada sa inilabas na handwritten manifesto na nilagdaan ng 58 mga bilanggo sa Custodial Center. Hindi umano nila matatanggap na masibak si Superintendent Mario Malana dahil lamang sa dalawang senador bunsod ng sobrang overtime ng kanilang mga bisita nitong nagdaang weekend sa pagbisita sa kanila. Git ng mga ito, maayos ang pamamahala ni Malana sa PNP Custodial Center at nabulabog lang daw ito nang dumating ang dalawang mambabatas. Kabilang sa mga signatories ng nasabi ay ang mag-asawang leader ng NPA ni sina Benito at Wilma Tiamson, Superintendent Hansel Maranta na nadawit sa Atimonan shootout, ang Abu Sayyaf leader na si Kair Mundos. Nasa manifesto din ang pangalan ni Attorney Richard Cambe na dating Chief of Staff ni Senador Bong Revilla pero wala itong lagda. Pumirma din sa manifesto si Attorney Lintang Bedol na nakasuhan dahil sa election fraud, Superintendent Romel Miranda, dating tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, at ang drug lord na si Wang Lee. Nirerespeto naman ng pamunuan ng Philippine National Police ang naturang manifesto sa pagsasabing karapatan ng mga ito na magpahayag ng kanilang sariling saloobin. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Ruben Teodor Sindak, malaya naman umanong maglabas ng kanilang opinyon ng sino mang individual, nakakulong man o hindi bilang bahagi ng demokrasya, kaya wala anya silang nakikitang masama sa ginawang ito ng ilan sa mga nakapiit ngayon sa Custodial Center. Nakaabot sa aming kaalaman yung manifesto na ipinalabas ng mga ibang detainees na nandun sa Custodial Center at karapatan naman nila na magpahayag din ng kanilang sentiments. Sinabi ni Sindak na wala na silang plano pang alamin kung paano lumabas ang naturang manifesto sa pagsasabing maituturing namang valid at legitimate ang sentimiento na nakapaloob sa nailabas na liham. Ay hindi na po. Ito'y aming isasama na lang namin sa aming mga considerations kasi observation naman to at ipinahayag naman sa mapayapang paraan. Sinulat lang naman nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.